mga bagay na alam mo na ngang mali, pero ginagawa mo pa rin? Bakit? Dahil ba masarap? Dahil ba masaya? O dahil ba nakaka-boost ng ego? Ano nga ba ang dahilan kung bakit natin nilalabag ang mga batas at ang mga moralidad ng buhay? Hello everyone! Welcome back dito sa ating channel. Kasama niyo ang inyong nag-iisang Mama Mia at panibagong kwento na naman ang pagsasaluhan natin for today's video. At syempre, dahil panibagong kwento, alam niyo na yung drill, 'di ba? I-like at share niyo na ito. At syempre, eto na nga, hindi na nga natin ito patatagalin pa. Hindi na natin pakakabain ng intro. Eto na ang ating tampok na kwento. Dito lamang sa Dear Mama Mia. Oo na, alam ko namang mali. Alam ko namang kasalanan ko. Pero masisisi mo ba ako kung dito ako sumaya at lumigaya? Dear Mama Mia, hindi ko alam kung ano ang mas masakit. Ang malaman mo ba na may asawa na ang lalaking minamahal mo? O ang malaman mo na kahit alam mong may asawa siya, hindi mo pa rin mapipigilan ang sarili mo at pipiliin mo pa rin siyang mahalin kahit bawal at mali? Ako si Shara, 27 taong gulang ako nang mangyari ang lahat. At kung may isang bagay akong natutunan tungkol sa pag-ibig ay eto yun. Hindi naman lahat ng maling relasyon ay nagsisimula sa maling intensyon. Minsan, nagsisimula ito sa pinakaordinaryong tanong. Sa mga simpleng bagay na akala mo nung una ay harmless at wala namang maling intensyon. Gaya na lamang ng pagtatanong kung okay ka lang ba? At kapag matagal kang hindi tinanong yan ng taong mahalaga sa'yo, minsan sapat na ang tanong na yan para maramdaman mong may isang tao palang nakapansin ng lahat ng pagod at paghihirap mo. Kaya minsan kahit mali, pumapatol ka na lang dahil minsan mas mahalaga ang maramdaman mong mahalaga ka pa kesa sa gawin kung ano ang tama. Ganun po kami nagsimula ni Justin. Hindi sa hotel, hindi sa mga lihim na pagkikita, at hindi sa intensyon na magtaksil. Sa isang ordinaryong Lunes, Mama Mia. At kung alam ko lang kung saan ako dadalhin ng simpleng pag-aalala niyang yun, sana nung araw na yun, ngumiti na lang ako at sinabing, okay lang ako. Pero hindi ko ginawa, Mama Mia. Nung tinanong niya ako kung okay lang ako, sumagot ako ng totoo. Sinabi kong hindi ako okay. At dun nagsimula ang lahat. Bagong lipat ako noon sa isang maliit na kumpanya sa Ortigas. Hindi naman ako nangangarap na maging mataas ang posisyon ko sa company. Ang gusto ko lang ay magtrabaho ng sapat at kumita rin ng sapat para makatulong sa pamilya at makapag-ipon para sa sarili kong kinabukasan. Simple lang kung tutuusin ang buhay ko noon. Trabaho, bahay, mga bayarin. Paminsan-minsang kape kasama ang mga kaibigan ko. At isang matagal ng relasyon na unti-unti ko nang nararamdaman na nawawalan ng direksyon. Opo, may karelasyon din po ako nung mga panahon na yon. Si Justin ang operations manager namin sa kumpanyang yon. Hindi siya yung tipong pagpasok pa lang sa opisina mapapalingon na agad. Hindi siya ganoon, Mama Mia. Pero sa tingin ko, mas delikado pa si Justin kaysa sa ganung uri ng lalaki.
Tahimik kasi siya, maayos manamit. Hindi pala bati pero marunong naman makisama at makitungo sa iba. At higit sa lahat, nakikinig siya, Mama Mia. Yung totoong nakikinig, hindi yung nagkukunwaring nakikinig. Kapag kausap ka niya, hindi talaga siya tumitingin sa cellphone niya. Hindi siya sumisingit kapag nagsasalita ka pa. Tinitingnan ka niya na para bang mahalaga talaga ang bawat salitang sinasabi mo. May wedding ring siya sa kanang kamay niya. Hindi ko yun nakaligtaan. Sa katunayan, yun ang unang bagay na napansin ko sa kanya. Isang simpleng singsing. Pero para sa akin, sapat na yun para magkaroon ako ng distansya mula sa kanya. Good morning, Shara. Good morning, sir. Wag mo naman akong tawaging sir. Nakakatanda eh. Pwede bang Justin na lang? Okay po. Napangiti siya. At pwede bang wag mo na akong popoin? Halos magkaedad lang naman tayo, di ba? Napatawa ako. Sorry, habit lang. At saka siya umalis. Wala lang yun, Mama Mia. Kung tutuusin, isang ordinaryong pag-uusap. At hindi naman yun espesyal kasi ganun din naman siya sa iba. Hindi naman din siya nagpapatawag o nagpapaopo at po sa mga tao. Hanggang sa naging madalas ang usapan namin. Nasaan na yung report mo? Malapit ko na pong matapos. Nag-lunch ka na ba? Hindi pa eh. Kumain ka ba talaga o kape lang? Napapailing ako. Bakit mo naman na itanong? Napapansin ko kasi na puro kape lang yung hawak mo. At hindi ko alam kung bakit pero sa unang pagkakataon, matapos ang ilang buwan sa pagtatrabaho ko doon, may isang taong nakapansin na pagod na pala ako. Hanggang sa dumating yung busy week at months ng opisina. Syempre dahil busy, dumadalas ang mga overtime, Mama Mia. Una, dahil kailangan naman talaga. May mga deadlines, may mga importanteng presentations, may mga problema sa kliyente. Hanggang sa dumating ang isang gabi na kaming dalawa na lang ang naiwan sa opisina. 10:00 na noon. Tahimik na ang buong floor. Ang tunog na lang ay ang mahinang ugong ng air conditioner at ang keyboard ko na gumagawa pa ng report nung mga panahon na yun. Shara, napatingin ako sa pagtawag niya. Nakatayo siya sa may pintuan. Hindi ka pa ba uuwi? Tatapusin ko lang to. Pagpabukas mo na yan. Hindi pwede, bukas na kasi ang deadline. Lumapit siya sa mesa ko at tiningnan ang screen ng computer ko. May mali yata rito, sabi niya at itinuro niya ang isang bahagi ng Excel. Ha? Itinuro niya yung exact figure at tama siya. Napabuntong hininga ako. Buti na lang at napansin mo. Grabe, di ko napansin eh. Dahil pagod ka na, sabi niya. Siguro. Kaya nga umuwi ka na. Ako na dito. Pero trabaho ko to. Shara, pagod ka na. Magpahinga ka na. Napatingin ako sa kanya. At sa unang pagkakataon, hindi boss ang nakita ko. Isang taong kahit pagod din, isang lalaking kahit may sariling problema, ay gusto ka pa rin tulungan. Gusto pa rin niyang pagaanin ang buhay mo. Isang lalaking tila may gustong sabihin ngunit pinipigilan niya. Okay, sige salamat, sabi ko. Tumango siya at bago ako tuluyang umalis ay narinig ko pa ang sinabi niya. Mag-ingat ka ha. 3 salita
Tatlong ordinaryong salita. Pero hindi ko alam kung bakit dinala ko yun hanggang sa bahay. Kung bakit may kakaibang kilig akong naramdaman. Lumipas ang mga linggo. Hindi ko namalayan na unti-unti na pala kaming naging malapit ni Justin sa isa't isa. Hindi naman yung lantaran na pagkakalapit. Hindi naman yung pagkakalapit na bibigyan ng ibang kahulugan ng ibang taong nakakakita. Walang mali siya yun, Mama Mia. Or at least, yun ang sinasabi ko sa sarili ko. Madalas niya akong tawagin kapag may meeting. Madalas niya akong pinipiling makasama kapag may mga project siyang hinahandle. Madalas kaming mag-usap tungkol sa trabaho. Hanggang sa unti-unti niyang napunta ang mga usapan namin sa mga pribado naming buhay. Ang alam ko may boyfriend ka. Masaya ka ba sa boyfriend mo? Tanong niya. Hindi ko alam kung bakit niya yun tinanong sa akin ng biglaan. Bakit? Wala lang, curious lang naman ako. Kasi masyado kang focus sa trabaho mo eh. Parang wala ka ng oras sa boyfriend mo. Well, okay naman kami. Hindi ako nagsinungaling sa sagot kong yun, Mama Mia. Pero hindi rin ako nagsabi ng buong katotohanan. Dahil ang totoo, okay naman kami ni Carlo, yung boyfriend ko. Pero hindi kami okay na okay. Hindi kami okay na walang problema. Alam kong may nangyayari sa pagitan naming dalawa pero hindi namin magawang sabihin sa isa't isa. 2 taon na kaming magkasintahan ni Carlo noon. Pero parang 2 taon na rin kaming hindi nag-uusap tungkol sa aming magiging kinabukasan. Kapag tinatanong ko siya tungkol sa future, ang sinasabi niya, darating din yan. Kapag tinatanong ko siya tungkol sa balak niyang pagpapakasal naming dalawa, ang sinasabi niya, oo, darating tayo dyan pero hindi pa ngayon. Kapag tinatanong ko siya kung ano ang patutunguhan ng relasyon namin, tinatanong niya ako, bakit sa'yo palaging kailangan may plano? Mama Mia, hindi ko alam pero nasasaktan ako sa tanong din na yun. At kapag umiiyak ako dahil pakiramdam ko ay mag-isa ako sa relasyon namin, alam mo ba kung anong sinasabi niya, Mama Mia? Bakit? Meron ka ba ngayon? May dalaw ka ba? Ang drama mo naman yata. Alam mo, nakakasakit pala yun ng damdamin. Kapag sinasabihan kang ang drama mo. Kapag ang gusto mo lang naman magsabi ng saloobin mo pero yung taong mahal mo ang sinasabi ay napaka-drama mo. Na napaka-OA mo. Kaya nang tanungin ako ni Justin kung masaya ba ako, hindi ko alam kung bakit gusto kong umiyak. Isang araw, bigla niya akong tinanong kung okay lang ba ako. Mama Mia, nung kinagabihan noon ay nag-away pa kaming dalawa ni Carlo. Mansari kasi namin yun. Pero parang wala siyang balak na isama ako sa kung saan man ang plano niya. Parang wala siyang balak na magkaroon kami ng selebrasyon dalawa. Kaya medyo nasaktan ako nung mga panahon na yun. Kaya nung tinanong ako ni Justin kung okay lang ako, sinagot kong hindi. Hindi ako okay. Tumahimik si Justin. Para bang tinitignan niya kung ano ang gusto niyang sabihin o ang dapat niyang sabihin. Alam mo, may mga taong hindi na natin kailangang ipaglaban. Dahil maging tayo, hindi naman nila tayo pinaglalaban ng posisyon sa buhay nila eh. Napatingin ako sa kanya. Kasi sa totoo lang, natumbok niya ang nararamdaman ko nung mga panahon na yun. Kasama ka ba ron? Tanong ko. Hindi ko alam kung bakit ko yun naitanong sa kanya.
At sa sandaling yun, pareho kaming natahimik. Dahil alam naming pareho ang sagot. May asawa siya. May boyfriend naman ako. Hindi pwedeng palalimin kung ano man tong namamagitan sa amin. Kaya mula noon ay nagsimula akong umiwas. Hindi dahil ayoko kay Justin. Umiiwas ako dahil kabaliktaran ng nararamdaman ko. Nagsisimula ako na siyang magustuhan, Mama Mia. Nagsisimula ako na siyang maikumpara sa walang kakwenta-kwenta kong relasyon kay Carlo. At natatakot ako sa sarili ko. Natatakot ako na baka hindi ko maisip na may asawa siya. Na baka hindi ko maisip na may pamilya akong masisira. Kaya binawasan ko ang mga pagkakataong nag-uusap kaming dalawa. Hindi na ako nag-overtime kapag nandyan siya. Hindi na ako sumasabay sa kanya o sa mga kasamahan namin kapag nandyan siya at magla-lunch kami. Kapag pinapatawag niya ako, sinasagot ko agad ang kailangan tungkol sa trabaho pagkatapos ay nagpapaalam at umaalis agad ako. Pinaparamdam ko sa kanyang iniiwasan ko siya. At akala ko, Mama Mia, sapat na yun. Akala ko sapat na ang pag-iwas ko para mapigilan namin ang kung anumang tukso. Hanggang isang gabi, habang palabas ako ng building, narinig ko ang boses niya mula sa likuran ko. Shara, hindi ako lumingon agad. Shara, hintay. Huminto ako. Nasa likod ko siya. May problema ba? Wala naman. Tayo, may problema ba tayo? Wala. Sigurado ka? Opo, sir. Bakit mo ako iniiwasan? At bakit tinatawag mo na akong sir? At bakit ka na nag-oopo sa akin? Napabuntong hininga ako. Hindi naman kita iniiwasan. At syempre, normal lang naman na isi-sir kita kasi nasa trabaho tayong dalawa, 'di ba? If you're not avoiding me, then look at me. Sabi niya. Mama Mia, nagdalawang isip pa ako. At unti-unti akong lumingon at tumingin sa kanya. Doon ko nakita ang isang bagay sa kanyang mga mata na hindi ko dapat nakita. Pangungulila. Hindi ko alam kung para sa akin ang pangungulilang yon. Pero gusto kong maniwala. Hanggang sa naibulalas ko na lang ang mga salitang, hindi magandang idea to, sabi ko. Ano? Anong hindi magandang idea? Eto, kung ano man tong nangyayari sa atin. Hindi siya sumagot. At doon, Mama Mia, nakumpirma kong nararamdaman din niya ang mga nararamdaman ko. Nakumpirma kong alam din niya na mali itong pinaggagawa at kung ano man ang namamagitan sa aming dalawa. May asawa ka, Justin. Sabi ko. Alam ko. May buhay na nakadepende sa'yo. Alam ko, may pamilya ka, may mga anak ka. Nung na-mention ko ang mga anak niya, Mama Mia, ay mas matagal siyang nanahimik. Alam ko. Kung ganun, bakit mo hinahayaan na maging ganito? Bakit hindi mo na lang ako hayaan na iwasan ka? Huminga siya ng malalim. Dahil hindi ko rin alam kung paano titigil. Hindi ko rin alam kung bakit hindi ako masaya kapag hindi tayo magkasama. At yun ang unang pagkakataon na naramdaman kong hindi lang ako ang nahuhulog. Maging siya rin, Mama Mia. Nahuhulog na rin siya sa akin. Pareho na ang nararamdaman naming dalawa.
Pero may mga bagay na hindi sapat ang pagmamahal para maging tama. Pero kahit alam mong hindi sapat ang pagmamahal para maging tama ang mga bagay na yon, hindi din naman sapat ang moralidad at ang pagiging mali nito para lumayo kayo sa isa't isa. Ilang buwan nang lumipas, Mama Mia, hindi ko rin napanindigan ang pag-iwas ko. Hindi din niya napanindigan ang pagtrato sa akin bilang normal lang niyang empleyado. Mas naging malapit kaming dalawa. Hindi namin na pinag-uusapan kung anong meron sa aming dalawa. Basta isang gabi, sabay-sabay kaming nag-OT lahat. At nung sa wakas ay natapos na namin ang pinakamahalagang pitch sa buhay namin sa trabaho, nag-aya yung isa naming kasamahan na ilibre kami ng dinner. 10:00 na noon, kaya naghanap kami ng mga 24-hour na mga kainan. Napunta kami sa parang isang resto bar, Mama Mia. At syempre dahil resto bar, hindi lang pagkain ang nandun. May mga inumin din. Hanggang sa nagsabi itong si Justin na pwede kaming uminom dahil ire-request niya na pwede kaming malate lahat bukas. Kasi nga, meron kaming tinapos na mahalagang trabaho, nagkatuwaan ang lahat. Umorder ng mga inumin, kumain, nagkwentuhan, nagtawanan, nagkantahan at nag-inuman. Hanggang sa mabilis na lumipas ang ilang mga oras. Kanya-kanya na ng toka yung mga may sasakyan. Dito ka na sa akin, sumakay. Shara. Mama Mia, sumakay ako at ang 3 pang mga babae sa sasakyan ni Justin. At dahil nagkataon naman na yung mga babaeng yun ay mas mauuna ang bahay kesa sa tinutuluyan ko, nauna namin silang hinatid. Mama Mia, ang tinutuluyan ko po ay isang 1-bedroom apartment. Nagrerenta ako doon. Nung makarating kami doon sa tinutuluyan ko, ay bigla na lang nagtanong si Justin, "Pwede bang makikape?" "Ano? Bakit ka makikikape? Anong oras na? Umuwi ka na, hinahanap ka na ng asawa mo." Naantok ako Baka kung hindi mo ako papasukin at pagkapihin, baka madisgrasya ako at makatulog sa daan. Dahil sa kanyang sinabi ay kinabahan naman ako, kaya pinapasok ko siya, Mama Mia. Nagtimpla ako ng kape. Pinaupo ko siya sa sala at pumunta ako ng kusina. Ang hindi ko alam ay sumunod pala siya sa akin. Habang nagtitimpla ako ng kape ay bigla niya akong niyakap mula sa likuran. "Ano ba, Justin? Tigilan mo yan, lasing ka na." "Hindi ako lasing." "Lasing ka na." "Hindi ako lasing. Gusto kita." Humarap ako sa kanya para sana itutulak siya palayo, pero nung pagharap ko, Mama Mia, ay bigla niya akong siniil ng halik. Hindi ko alam kung maniniwala kayo, pero nung halikan ako ni Justin, pakiramdam ko ay nawala lahat ng pagpipigil ko sa katawan ko. Nung una, inisip ko pang itulak siya at sampalin siya at palayasin na siya. Pero hindi ko ginawa. Makalipas ang ilang segundo ay gumaganti na ako sa halik niya. Hanggang sa nagyayakapan na kaming dalawa. Hanggang sa namalayan ko na lang na pumasok na kami ng kwarto at dun ay may nangyari sa amin. Isang bagay na hindi dapat nangyari. Isang bagay na dapat naming pinigilan na maganap. Pagkatapos ng nangyari sa amin, makalipas ang ilang oras ay niyakap niya ako at hinalikan at nagpaalam na siya at umalis na. Ilang oras ay hindi pa rin ako nakatulog hanggang sa pumasok na ulit ako ng trabaho. Pagdating namin sa opisina ay parang walang nangyari. Pero nakita ko na mas masaya ang ngiti niya. Nakita ko
na mas lumalapit siya. At ganun din naman ako sa kanya, Mama Mia. Na para bang may silent agreement kaming dalawa. Walang label, walang pangako, walang salitang tayo. Pero may nangyari. At may mga mensaheng hindi dapat pinapadala pero pinapadala namin sa isa't isa. May mga tawag sa gabing hindi dapat namin sinasagot. May mga pagkikita na palaging may dahilan. May mga pagsasama. May mga yakap at halik. At sa bawat beses na sasabihin niyang na-miss kita, para akong batang binigyan ng bagay na matagal ko nang hinihintay. Hanggang isang araw ay tinanong ko siya. Matapos na may nangyari sa aming dalawa, at habang magkayakap kami sa ibabaw ng kama. Justin, ano ba talaga ako sa buhay mo? Hindi siya agad sumagot. Yun ang pinakamasakit at pinakamasamang sagot. Dahil kung totoo, na sigurado siya sa akin, dapat mabilis lang ang sagot niya, di ba? Pero hindi. Matagal siyang nakatingin sa akin. At ang huling sinabi niya ay, hindi ko alam kung paano ang buhay ko kung mawawala ka sa akin. Napangiti ako ng mapait. Hindi naman yan sagot dun sa tinatanong ko eh. Pero yan ang totoo, Shara. Hindi naman kita tinatanong kung gusto mo bang mawala ako. Ang tinatanong ko, kung ano ba talaga ang lugar ko dyan sa buhay mo. Tahimik siya. Alam mo naman siguro at ramdam mo naman siguro na may lugar ka hindi lang sa buhay ko kundi sa puso ko, 'di ba? Anong lugar nga yun, Justin? Hindi siya nakasagot at doon ko unang naintindihan, Mama Mia. Minsan, hindi naman kailangan ng isang tao na sabihin na pangalawa ka lang eh. Malalaman mo yun sa mga bagay na hindi niya kayang ibigay. Hindi niya ako kayang ipakilala sa iba. Hindi niya ako kayang makasama ng kaming dalawa lang sa harap ng ibang tao. Hindi niya ako kayang piliin sa harap ng mga taong nakakakilala sa amin. Hindi niya ako kayang isama sa mga plano niya sa hinaharap. At higit sa lahat, hindi niya kayang iwan ang buhay na meron siya para sa buhay na gusto niyang magkaroon kasama ako. Ang gusto niya lang ay makasama ako kapag gabi na at madilim na ang mundo. Ang gusto niya ay makasama ako kapag kaming dalawa lang sa iisang kwarto. Ang gusto niya ay nandyan lang ako kahit wala siyang maibigay sa akin na kahit na anong pangako. Pero sa kabila noon, Mama Mia, sa kabila ng kaalaman ko na ganun lang ang papel ko sa buhay niya, ay nanatili ako. Dahil may mga gabing sapat na sa akin ang isang tawag niya. May mga gabing sapat na sa akin na makasama siya kahit 1 oras o 2 oras lang. May mga araw na sapat na ang isang mensahe. May mga sandaling sapat na ang marinig kong, mag-ingat ka. At yun ang pinakamalaking problema ko. Hindi ko na hinihingi ang buong buhay niya. Nasanay na ako na mabuhay sa mga pira-piraso. Hindi ko na rin hinahanap si Carlo, Mama Mia. May mga pagkakataon na nagkikita kami. Pero wala sa kanya ang isip at puso ko. May mga pagkakataon na nagkakasama kami at ginagawa ko pa rin naman ang mga tungkulin ko sa kanya bilang isang girlfriend. Pero hindi ko na ginagawa yun na siya ang naiisip ko. Piniperform ko na lang yun na ang nasa isip ko ay si Justin ang kasama ko. Hanggang sa dumating ang araw na nagbago ang lahat. Biyernes yun, Mama Mia. Bandang 5:00 na ng hapon. Nasa desk ako nang makatanggap ako ng mensahe.
mula kay Justin. Kailangan kitang makausap ng tayong dalawa lang. Sumagot ako. Tungkol saan? Matagal bago siya nag-reply. Tungkol sa ating dalawa. Nanlamig ang mga kamay ko, Mama Mia. Eto yung kauna-unahang beses na binanggit niyang meron kami. Merong tungkol sa aming dalawa. Sa unang pagkakataon naisip ko, baka sa wakas, bibigyan na niya ng pangalan ang papel ko sa buhay niya. Baka sa wakas, pipiliin na niya ako. Baka sa wakas, aalis na siya sa pagsasama nilang dalawa ng asawa niya. Naiiwan na niya ang pamilya niya. Na na-realize na niya na ako ang nararapat at nababagay sa kanya. Baka pagkatapos ng lahat ay magiging akin din siya. Hindi ko alam kung bakit ganun kabilis umasa ang puso ko. Hindi ko alam kung bakit sa kabila ng lahat ng ebidensyang nagsasabing hindi siya magiging akin at hindi siya kailanman naging akin. Isang mensahe lang sapat na para maniwala akong baka magbago pa ang lahat, na baka mali ang iniisip ko, na baka mahal din pala niya ako, na baka sinisisi din niya ang kapalaran kung bakit huli kaming nagkakilalang dalawa. Nagkita kami sa isang maliit na coffee shop. Tahimik siya nung dumating ako. Mas tahimik kesa sa dati. Napansin ko, Mama Mia, na para bang may malalim siyang iniisip. Na para bang may problema siya. Hindi ito ang inaasahan ko. Ang inaasahan ko masayang mukha niya na ibabalita sa akin na pwede na kaming magsama sa liwanag. Na pwede na kaming magpakilala sa mga tao bilang magkasintahan. Pero yung tingin niya sa akin nung araw na yon, iba. Shara. Pagbanggit pa lang niya ng pangalan ko ay kinabahan na ako. May problema ba? Tanong ko. May nalaman ng asawa ko. Nung sinabi niya yun sa akin, Mama Mia, ay parang biglang nawala ang ingay sa paligid. Hindi ako agad nakasagot. Ang naisip ko, naku, patay na. Mapapahiya at mae-eskandalo na ako. Pero sa kabilang banda, iniisip ko rin na mas maganda yata to. Kasi kapag nalaman na ang asawa niya ang tungkol sa aming dalawa, baka iwan na siya. Baka ipaubaya na sa akin si Justin. Pero hindi ko yun isinaboses. Inantay kong si Justin ang magsabi. Ano? Tanong ko. Oo. May nakita siya sa mga messages natin. Parang humigpit ang dibdib ko, Mama Mia. Anong gagawin mo? Tanong ko. Nag-usap na ba kayo? Hindi pa. Pero tinext niya ako. So, anong mangyayari? Anong gagawin mo? Sa pagkakataong yun, nung nakita kong bigla siyang bumuntong hininga ng malalim at yumuko, alam ko na ang sagot bago pa man niya sabihin. Itigil na natin to, Shara. Uuwi na ako sa asawa ko. Yun lang ang sinabi niya. Yun lang. Uuwi siya. Uuwi siya sa asawa niya. Uuwi siya sa buhay niya. Sa tahanang hindi ako kasama. Uuwi ka sa asawa mo? Ititigil natin to? Paano naman ako? Paano ako, Justin? Napayuko ulit siya
Hindi ko alam. Natawa ako. Sarkastikong tawa. Hindi tawa ng taong masaya. Tawa iyon ng tao na para bang wala nang ibang magawa. Hindi mo alam? Hindi mo alam kung paano ako? Shara, please. Sa lahat ng gabing sinabi mong mahalaga ako, sa lahat ng gabing sinabi mong may lugar ako, sa bawat pagkakataon na may nangyayari sa atin, hindi mo naisip kung paano ako kapag nagkabistuhan? Shara, maniwala ka. Mahalaga ka sa akin. Importante ka sa buhay ko. Importante. Mahalaga. Pero kahit anong sabihin mo, hindi sapat yun para ako ang piliin mo, 'di ba? Natahimik siya, Mama Mia. At dun ko naramdaman ang pinakamalaking sakit na naranasan ko sa tanang buhay ko. Hindi dahil pinili niya ang asawa niya, kundi dahil sa wakas, naging malinaw na sa akin ang lugar ko sa buhay niya. Oo, may lugar ako. Ako ang pahinga niya. Ako ang takbuhan niya. Ako ang taong hinahanap niya kapag pagod na siya sa buhay. Ako ang takas niya sa mga responsibilidad niya. Pero kapag kailangan na niyang harapin ang totoong buhay, hindi niya ako magawang piliin. Isa lamang akong bakasyon na hindi nagtatagal. Isang bakasyon na pang ilang araw lang. Masaya, mainit, maligaya. Pero nagtatapos din ang lahat. Darating din ang panahon at ang araw na uuwi siya sa totoo niyang buhay. Hindi na ako nakipag-away sa kanya nung gabing yon. Hindi ko na pinaglaban ang papel na sa tingin ko ay meron ako sa buhay niya. Umuwi ako ng gabing yun na para bang walang nangyari. Binuksan ko ang ilaw ng kwarto. Umupo sa gilid ng kama. At unang beses kong binasa ulit ang lahat ng mga mensahe niya sa akin. Good night. Kumain ka na ba? I miss you. Nandito lang ako. Huwag kang malungkot. Kahit di ka mahalaga kay Carlo, mahalaga ka sa akin. Mga simpleng mensahe, mga simpleng salita, mga salitang dati nagpapakilig at nagpapasaya sa akin. Pero nang gabing yun, Mama Mia, bawat isa ay parang paalala ng isang bagay na hindi kailanman magiging o naging akin. Binuksan ko ang gallery ng cellphone ko. May mga litrato kami nandun. Mga litratong malinaw kung anong meron sa amin. Mga litratong kaming dalawa lang. Mga litratong nasa kama kami. Nakahalik siya sa pisngi ko habang pareho kaming dalawa na masaya. Mga litrato habang nagkakape kami sa loob ng apartment ko. Mga litrato ng minsan ay nagbakasyon kami sa malayo. Nung sinabi niya sa asawa niya na may press conference siyang pupuntahan para sa kumpanya. Pero ang totoo, hindi naman siya ang pinadala ng kumpanya para dun eh. Iba naman. Iba ang pinuntahan namin nang kaming dalawa lang. Nandun kami sa isang lugar na may magandang tanawin. May mga litrato kami na magkahawak ang aming mga kamay. Magkadikit ang mukha. Mga litrato na nagsasabing kami. Nagsasabing nagmamahalan kami. Nagsasabing mahalaga ang papel namin sa buhay ng isa't isa. Mga litratong masaya. Nandyan pero hindi namin pwedeng ipakita sa iba. Mga litratong hindi ko kailanman in-upload sa kahit na anong social media accounts ko. At dun ako umiyak. Hindi lang dahil iniwan niya ako, kundi dahil
Napagtanto kong matagal ko nang iniwanan ang sarili ko para sa kanya, Mama Mia. Naganap ako ng pagmamahal. Naganap ako ng pakiramdam na mahalaga ako. Isang bagay na hindi pinaparamdam na sa akin ng boyfriend kong si Carlo. Nahanap ko nga yun. Nahanap ko yung pakiramdam na yun. Pero ang pakiramdam na yun ay hindi ko maaaring ibahagi sa iba. Kinabukasan, hindi ako pumasok sa trabaho. Kinabukasan din, hindi ako nagbukas ng cellphone ko. At sa ikatlong araw na hindi ako pumasok sa trabaho ay may kumatok sa pintuan ng apartment ko. Mama Mia, halos mapalundag ako nung marinig ko ang katok na yon. Dahil iniisip kong dumating siya. Iniisip kong nag-alala siya. Iniisip kong sasabihin niyang ipaglalaban na niya ako kahit ano pa man ang mangyari. Pero nung buksan ko ang pintuan ng silid ko, ay nadismaya ako sa nakita ko. Hindi si Justin nang nandun, kundi si Carlo. Ang boyfriend kong matagal nang hindi nagpaparamdam sa akin. Ang boyfriend kong matagal nang hindi pinaparamdam na girlfriend niya ako. Ang boyfriend kong walang kaplano-planos para sa aming dalawa. Pagbukas ko ng pinto ay tinitigan niya ako. Bakit hindi ka sumasagot sa mga messages ko? Bakit hindi nagre-ring ang cellphone mo kapag tinatawagan ko? Hindi ako makapagsalita. May nangyari ba? Tanong niya. At sa tanong niyang yun, dun ko napagtanto ang isang napakasakit na katotohanan. May isang taong naghihintay sa akin noon. May isang taong kahit na hindi naman sinasabi sa akin kung ano ang plano niya, ako naman ang laman ng social media accounts niya. Picture ko at picture niya ang display picture dun sa kaniyang account. Mga pictures naming dalawa kapag nagsa-celebrate kami ng kung ano-ano ang laman ng news feeds niya. Pero dahil lang may kulang sa pagpaparamdam niya ng pagmamahal sa akin, naging abala akong habulin ng lalaking hindi naman maaaring maging akin. Hindi ko napansin, Mama Mia, na habang nagiging masaya ako sa piling ni Justin, may isa pa palang tao na legal kong karelasyon. May isa pa palang tao na naghihintay sa akin. Hindi naging maganda ang pag-uusap namin ni Carlo. Naisip ko, Mama Mia, na hindi din maaaring gamitin ko siya. Hindi din maaaring mananatili pa ako sa kanya kung wala naman talaga kaming plano sa isa't isa. Walang naging dramatic na eksena sa pagitan namin. Walang eksena na worthy para ilagay sa isang teleserye. Walang sigawan, walang sampalan. Umupo lang kami sa sala at sinabi ko sa kanya ang totoo. Hindi lahat. Siyempre hindi ko inamin na may asawa ang lalaking kinahuhumalingan ko. Pero sapat na para malaman niyang may ibang taong naging mahalaga at mahalaga pa rin sa akin. Hindi na kita mahal, Carlo. And I know na hindi din ganun kalalim ang pagmamahal na nararamdaman mo para sa akin. Huwag kang magsinungaling. Nararamdaman ko yun. Di ba sabi nila, kung totoong mahal ka ng isang lalaki, gagawin niya ang lahat. Lahat-lahat. Pero kapag wala siyang ginawa, kahit pa sabihin niyang ikaw ang pinakamahalaga sa buhay niya, hindi naman yun totoo, di ba? Kaya masisisi mo ba kung nahulog ako sa iba? Alam kong walang tamang rason para lokohin ka. Walang sapat na dahilan para gawin ko ang bagay na nagawa ko.
Kaya humihingi ako sa iyo ng tawad. Pagkatapos kong magsalita, Mama Mia, ay siya naman ang nagsalita. Hindi naman ako galit dahil may minahal kang iba. Hindi naman ako galit kasi nga alam ko naman na may pagkukulang din ako. Pero alam mo kung ano yung kinagagalit ko? Ikinagagalit ko na hindi mo man lang ako hiniwalayan muna bago ka nakipagrelasyon sa iba. Sana naman, kahit na may mga pagkukulang ako, binigyan mo pa rin naman ako ng dignidad para iwanan bago ka naganap ng iba, 'di ba? Hindi ko yun nasagot, Mama Mia. Dahil ang totoo, tama siya. Walang sapat na dahilan para sabihin ko na ma-justify ko yung ginawa kong panloloko. Walang sapat na dahilan para pumatol ako sa iba. Pwede ko naman siyang hiniwalayan muna, 'di ba? Pero hindi ko ginawa. Bakit? Siguro dahil makasarili ako. Siguro dahil gusto ko na may fallback ako. Siguro dahil ayokong magsisi sa huli. Siguro dahil sa simula't sapul pa lang, alam kong wala namang patutunguhan ang relasyon naming dalawa ni Justin. Makalipas ang 2 linggo ay nag-resign ako sa trabaho, Mama Mia. Hindi dahil tumatakbo ako, kundi alam kong kailangan kong makalayo mula kay Justin. Mula sa lugar na araw-araw ko siyang nakikita. Mula sa elevator na minsan magkakatabi kaming dalawa. Ayoko nang makita ang pantry kung saan niya lagi akong tinatanong kung kumain na ba ako. Ayokong makita ang parking lot kung saan minsan kaming nag-uusap hanggang hating gabi. Sa bawat sulok ng opisina ay may alaala kaming dalawa. Oo, may mga pagkakataon pa dati, Mama Mia, na kapag alam namin na kaming dalawa na lang, kapag alam naming hindi kami hagip ng CCTV, nagnanakaw pa kami ng sandali sa isa't isa. Halik, yakap, haplos. Mga ganon. Mga bagay na hindi ko maiwasang maalala kapag pumupunta ako doon. Kaya napagdesisyonan kong lumipat ng trabaho. Lumipat din ako ng ibang apartment, Mama Mia. Kasi kahit yung apartment na yun, kahit may mga alaala din kami doon ni Carlo, hindi naman mga alaala niya ang pumapasok sa isipan ko kapag nakakauwi na ako. Kundi mga alaala naming dalawa ni Justin. Mga gabing pinagsasaluhan namin kahit alam naming mali. Kaya inilipat ko pati ang routine ko, Mama Mia. At unti-unti kong ibinalik ang sarili ko sa sarili ko. Hindi naging mabilis, sa totoo lang naging napakahirap sa akin ng lahat. Mahirap na mahirap. Hindi ko akalain na magiging ganun kahirap para sa akin. May mga gabi na hinahanap-hanap ko pa rin siya. May mga panaginip na siya pa rin ng laman. May mga umaga na nagigising ako na hinahanap-hanap ko pa rin ang pangalan niya. Oo, Mama Mia. Tinitignan ko pa rin ang social media accounts niya. Pati yung social media account ng asawa niya at ng mga kapatid o mga kamag-anak niya. Kahit nakasino pa mang social media yun, basta't makakita lang ako ng konting balita tungkol sa kanya. May mga araw na gusto kong sumuko, na gusto kong tawagan siya, gusto kong kamustahin siya. May mga pagkakataong iniisip ko na baka iniisip din niya ako. Sa totoo lang, Mama Mia, may mga panahon na naiisip kong baka ako talaga ang totoong mahal ni Justin. Kasi nga, niloko niya yung asawa niya para sa akin eh. Kasi nga, pinaparamdam niya sa akin sa bawat pagkakataon na may nangyayari sa amin
na hindi lang basta sex yun. Hindi lang basta landi o tukso yun. Kundi may pagmamahal. May damdamin na kasama. Mama Mia, may mga pagkakataon na ini-stalk ko yung asawa niya. May mga pagkakataon na tinatanong ko ang universe kung bakit kailangan pahirapan ako ng ganito. Bakit kailangan na magkakilala kaming dalawa sa pagkakataon na hindi na siya malaya. Pwede naman, 'di ba? Pwede naman na nagkakilala kami bago pa man siya naikasal. O pwede naman na hindi na lang kami pinakilala sa isa't isa. Kung hindi naman talaga kami ang para sa isa't isa. Pero natutunan ko, Mama Mia, hindi pala lahat ng tanong ay kailangang may kasagutan. At hindi pala lahat ng pagmamahal ay kailangan mo ring ipaglaban. Minsan, kailangan mo lang tanggapin na may mga taong dumarating sa buhay mo para ipakita kung ano talaga ang gusto mo, kung ano talaga ang deserve mo, at kung ano yung mga bagay na hindi mo na dapat pang muling tanggapin. Mama Mia, finokus ko po ang sarili ko sa trabaho. Ginugol ko lahat ng panahon ko sa pagtatrabaho, pagtulong sa pamilya ko. May mga batchmates ako o mga kakilala na nagpaparamdam. May mga nanliligaw din naman. Pero, hindi ko pinansin. Hindi dahil ayoko, kundi dahil ayokong maging unfair sa kahit na sino sa kanila. Hanggang sa mabilis na lumipas ang 2 taon. Isang araw, Mama Mia, nakita ko siya. Hindi naman sinasadya ang pagkikita naming dalawa. Nasa isang grocery ako nang makita ko siya sa kabilang aisle. Kasama niya ang asawa niya. Magkatabi sila. Namimili. Nagtatawanan. May hawak siyang basket. Habang yung asawa niya ay may tinutulak na cart. May hawak din yung asawa niya na listahan. At sa simpleng eksenang yun, parang may isang bahagi sa akin na bumalik sa nakaraan. Naalala ko lahat. Yung una naming pag-uusap, yung unang tawagan namin na hindi tungkol sa trabaho, yung dinner kung saan kami unang nagkamali, yung dinner kung saan unang may nangyari sa amin pagkatapos niya akong ihatid at nagkape kami sa loob ng apartment ko. Yung mga gabi na magkasama kami. Yung mga gabi na magkayakap kami na walang kahit na anong saplot sa ilalim ng kumot. Yung mga gabing naghihintay ako ng mensahe niya kapag uuwi na siya sa asawa niya. Yung mga pangakong hindi naman talaga mga pangako. Iniisip ko lang na pangako niya para sa akin. At sa unang pagkakataon, Mama Mia, hindi na ganun kasakit. Oo, aaminin ko. Hipokrita naman ako kung sasabihin kong hindi na ako nasasaktan eh. Nasaktan pa rin naman ako. Pero hindi na ganun katindi. Tumingin lang ako sa kanila at nagpatuloy ako sa paglalakad. Hindi niya ako nakita. O baka naman nakita niya ako. Nagpanggap lang siyang hindi niya ako nakita. Hindi ko na inalam. Dahil sa pagkakataong yun, hindi na yun mahalaga. May mga taong minsan mong inisip na hindi mo kayang mabuhay nang wala sila. Pero darating ang araw na makikita mo silang masaya sa buhay na hindi ka kasama. At matutuklasan mong sumaya ka rin pala. Masaya ka rin pala sa buhay mo kahit na wala sila sa tabi mo. Hanggang ngayon, Mama Mia, hindi ko sinasabing wala akong pagsisisi. Meron, oo. Malaki. Dahil
Kahit na sumaya ako, kahit na lumigaya ako, kahit na naramdaman ko rin sa mga pagkakataon na yun na mahalaga ako, alam kong may mga tao din akong nasaktan dahil sa desisyon ko. Alam ko, Mama Mia, na muntik nang maghiwalay si Justin at ang asawa niya. Alam ko na may mga gabi siguro na nagigising ang asawa niya. Umiiyak at nagtatanong kung anong kulang sa kanya. Kung anong nagawa niyang pagkakamali at bakit siya naloko ng asawa niya. Alam kong nakasakit ako ng kapwa ko babae. At yun ang hindi dapat na ginagawa ng isang babae sa kapwa niya. At higit sa lahat, Mama Mia, kahit lumigaya man ako, kahit sumaya man ako, alam kong nasaktan ko din ang sarili ko. Alam kong nawalan din ako ng respeto sa sarili ko. Pero hindi ko rin ikinakahiya ang katotohanang minsan umibig ako. Umibig ako sa isang taong hindi ko dapat minahal. Umibig at nagpakabaliw ako sa isang pag-ibig na akala ko mapupunta sa akin. Dahil ang pag-ibig, hindi naman talaga laging dumarating sa tamang panahon eh. Hindi naman totoo yung sinasabi nila na ang totoong pag-ibig tsaka lang dumarating kapag handa ka na. Hindi totoo yun. Minsan ang pag-ibig dumarating ito sa maling tao, sa maling pagkakataon, sa maling sitwasyon. Ang mahalaga, dumating ang araw na matutunan mong sabihin sa sarili mo at lalong-lalo sa kanya, mahal kita. Pero hindi na kita pipiliin kung ang kapalit nito mawawala ako sa sarili ko. Mahal kita, pero hindi kita pipiliin kung ang kapalit nito ay may ibang taong masasaktan dahil sa pagmamahal na nararamdaman ko. Dahil ang totoo, Mama Mia, na-realize kong hindi ako nanalo nang mahalin niya ako. Hindi ako nanalo nung may nangyari sa aming dalawa. Hindi ako nanalo nung narinig kong paulit-ulit niyang sinasabing mahal niya ako. Hindi ako nanalo nung may mga gabing pinili niya akong makasama kesa sa asawa niya. Kahit na naging akin siya ng pansamantala, kahit isang saglit doon ay hindi din ako nanalo. Hindi rin ako natalo nang piliin niya ang asawa niya. Dahil sa totoo lang, simulat sa pool, mula sa umpisa, natalo naman na talaga ako. Mula nung umpisa kong ibinahagi ang sarili ko sa kanya. Mula nung umpisahan kong mahalin siya, talo na agad ako. Pero Mama Mia, ang tunay na panalo ay nakamtan ko nung natutunan kong hindi na ako kontento sa mga sandaling hiram. Hindi na ako naghihintay sa mga gabing may puwang siya para sa akin. Hindi na ako tumatanggap ng pagmamahal na kailangang itago. At hindi na ako naniniwala sa salitang hindi pa ngayon. Dahil natutunan ko na ang taong talagang gustong magkaroon ng lugar sa buhay mo at gusto kang bigyan ng lugar sa buhay nila, ay hindi kanya ilalagay sa isang lugar at sitwasyon na kailangan mong ikubli ang sarili mong nararamdaman. At kung sakali mang may babaeng nakikinig dito sa kwento ko ngayon na nasa pareho kong sitwasyon, hindi kita huhusgahan. Hindi ko sasabihing madali lang ang umalis. Dahil alam ko namang hindi eh. Naranasan ko yun. Naramdaman ko yun. Alam kong may mga gabing ang tanging gusto mo ay marinig ang boses niya. Alam kong may mga sandaling sapat na ang isang miss kita para bumalik ang lahat ng nararamdaman mo sa kanya. Pero sana isang araw, tumingin ka rin sa sarili mo sa salamin at itanong mo, kung mahal niya talaga ako,
Bakit kailangan kong maging sikreto? Dahil minsan, yun ang tanong na matagal na nating iniiwasan. At minsan din, yun ang tanong na unang hakbang patungo sa ating kalayaan. Ako si Shara, at ito ang kwento ng mga sandaling akala ko ay totoong pag-ibig. Mga sandaling akala ko ay sapat na. Mga sandaling akala ko ay para sa akin, pero hindi pala. Mga sandaling hiram lang. At sa huli natutunan kong may mga bagay na kahit gaano pa kasarap balikan, mas mabuting natili na lang sa nakaraan. Hanggang dito na lamang po, Mama Mia. Lubos na nagmamahal, Shara. Grabe namang pag-ibig ito, Shara. Pero sandali lang ha. Bago natin ipagpatuloy ang ating chikahan, papalit muna tayo ng battery. Dahil baka nawala na naman ang ating live on-cam video. Sandali lang, titignan ko. Oh, grabe naman itong kwento ni Shara. Pero buti naman at meron pa tayong live on-cam video. Oo, nakita. Sana naman dahil napakahirap mag-edit kapag walang live on-cam video. Anyways, eto ang sasabihin ko sa iyo, Shara, ha. Di ko alam kung anong mararamdaman ko bilang isang babae, bilang isang asawa, bilang isang taong naniniwala na kailangan may mga moral responsibilities tayo na hindi natin dapat sinasakripisyo. At isa tong mga moral responsibilities na ito, yung huwag kang manakit ng kapwa mo babae. Sa po yun talaga eh. Pero ano pa nga bang magagawa ko? Kung huhusgahan kita, hindi naman mababago noon ng mga nangyari, 'di ba? Nangyari na ang nangyari, pero buti naman at alam mo na may isang babaeng nagigising sa gabi na umiiyak, tinatanong ang sarili kung ano bang nagawa niyang mali, kung bakit kailangan siyang lokohin ng asawa niya. Na may isang babae na masaya naman pero biglang makakaalala ng kung ano-ano, biglang papasok yung mga nalaman niya, yung mga nadiscover niya. Tapos bigla siya mawawala sa mood at biglang masisira na ang araw niya. Oo, buti at alam mo yun. Natutuwa naman ako at nagawa mong makaalis sa sitwasyon na yun, syempre, 'di ba? Sino ba naman ang gugustuhin na manatili ka doon? Syempre, ayoko rin naman na manatili ka sa sitwasyon na yun. Pero sana makatulong ka para wag nang dumami yung mga babaeng iiyak. Yung mga babaeng magtatanong ng sarili nilang halaga. Yung mga babaeng magtatanong kung karapat-dapat pa ba silang mahalin. Sana makatulong ka at itong kwento mo, 'di ba? Na yung iba diyan bago pa man pumatol sa may asawa makarealize na. Wag na yung oo, totoo yun na mabuti nga at na-realize kaysa sa hindi. Totoo yun. Pero sana wag na tayong dumating sa punto na makasakit pa tayo ng iba bago natin malaman o bago natin ma-internalize na mali talaga. Mali talaga kahit baliktarin mo pa yung mundo. Mali talaga. Pero anyway, sa mga nakikinig ngayon, sana nga i-share nyo itong kwento ni Shara para naman marami ang matauhan. Okay? Share nyo. Go, 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 go. Huwag na kayong magtagal pa dyan. Ayun. At syempre, kung hindi pa po kayo subscriber dito sa ating channel, mag-subscribe na po kayo. Okay? Kung subscriber na kayo at kung gusto nyo maging member, bukas din ang ating pinto para sa inyong membership. Pinto? Oo, pero kailangan subscriber muna kayo bago tayo maging members. Oo, kasi yung subscribe button sa baba, kung hindi pa po kayo subscriber, ang nakalagay po sa tabi ng pangalan ni Mama Mia ay subscribe. I-click nyo yon, 'di ba? Tapos subscriber na kayo, tapos i-click nyo yung notification bell. Kapag subscriber na kayo, yung word doon ay mapapalitan na, hindi na subscribe kundi join. At kapag i-click mo yung join, yun na, lalabas na yung mga membership plan na pwede ninyong pagpilian. Kayo na po ang bahala dyan at YouTube na po ang bahalang mag-guide sa inyo kung ano bang pipiliin ninyo. At syempre,
dito tayo sa mga pumili sa atin. Maraming salamat sa pagpili. Jerry Calope, ayun, maraming salamat sa pagpapamember mo. Siya ang pinakabago nating member as of recording this video. Ano ngayon? August 12. O kahit na 18 ito maa-upload, 12 itong na-record. Hello sa'yo. Hi kay Evelyn Kawit, ang nag-iisa nating gold member. Maraming salamat. Hi din kay Rico Sedanco, kay Ernesto Boys, Miriam Gutierrez, Freaky, Rose Arevalo, Colleen Bueno, Kimber Dudes Balyador, Rosel Macdolor, Abdullah Wahab, Gimaras Girl, Benson Boyser, Smack Dax, Maria Elena Abe, Maureen Tugab, Gail Easy, at Mila Raduban. Maraming thank you sa inyong lahat. Ay oo nga pala, magdi-disclaimer na ang inyong Mama Mia ha. Kung may mga pagkakataon man po na wala tayong live on-cam video, yun ay dahil mahirap po ang tubig dito sa amin. O no to pack silica talaga tayo dahil hirap na nga kami dito sa tubig ngayon pa lang. Paano pa kaya kapag may pack silica na, 'di ba? Grabe ang hirap ng tubig dito sa amin. Yung water district dito sa amin parang linggo-linggo na lang na may nasisira. Tapos hindi pa yan isang araw 3 hanggang 4 na araw kaming walang walang kahit na tulo ng tubig dun sa aming mga gripo. Kaya ang ginagawa namin, nag-iigib kami, gumagastos para mag-igib. So, paminsan-minsan wala tayong ligo dahil mahal ang magpaigib. Ganun. Anyways, hello din tayo sa ating mga subscribers na sina Ernesto Lapas, Jam, maraming salamat Jam. Hi din ako kay, excuse me po, Charlene Baclohan, Avi Derilo, maraming salamat. Hi din kay Fredilyn Balao, kay Asong Gala, thank you. Hada sa new follower daw natin, hello sa'yo. Ay kay MJ Lu, kay Mary Grace Ruelo, at sa lahat ng ating mga tagapakinig. Sorry kung hindi ko pa po nabasa ang inyong mga pangalan. Baka sa susunod pangalan nyo na po. Bye-bye muna ha. Masakit ang lalamunan ng inyong Mama Mia. Bye!